So, yan. Hello po. Today video, ma'am, sir, ang ituturo ko po, ma'am, yung paano mag-add ng product. At the same time, yung sa one quantity. Then, kung may expiration kasi, dahil kung pharmacy po yung store nyo po, ituturo po dito. So, yan. Dahil admin account kasi to, so automatic password na lang yung inaano. Pero pag may mga stop po tayo, mga kahera, so nababago po to. So ito po yung bungad ng system namin. Ito yung pinaka interface niya. So pag nagtatransact po yung ano po natin. So yan, dito pa lang dahil may one quantity. So dito pa lang dahil zero yung stocks niya. So nagwa-warning na po siya agad. So ganito po siya kaano. So kapag i-yes mo naman, itutuloy lang din niya. So ang mangyayari kasi dito, dahil zero stock, pero yung bilang ng inventory niyo po is magne-negative. So napapansin niyo po yung stocks dito. Dito pa nakikita niyo na po yung stocks niya kung ilan na po. Yan. So lahat kasi sila zero. Kaya ni-yes ko na lang kasi para ituloy lang din naman yung transaction since wala siyang stock. Pwede naman po. Yan. So basic yung transaction din, payment. Yan. So meron tayong payment method, pwedeng GCash. Dito na i-edit naman po yan, mga pwede siyang dagdagan. And then exact amount kung pera, space lang po sa kung keyboard. May mga shortcut key naman po yan. So kung gusto niyo po siyang sa keyboard yung yung kahera niyo marunong sa keyboard. So dito may mga naman siya, shortcut key. Yung payment. So optional kung dito kasi pwede ka mag-print ng resibo, hindi. So pwede naman kapag yes mo lang, magpi-print siya. Pag no, hindi siya magpi-print. Pero good as transaction pa rin po 'yun. So confirm lang po. So ganun lang siya, another transaction ulit. Yung ituturo ko po kasi yung dun sa one quantity at saka dun pag ng product po. Dito lang po siya sa more and then manage product. So simple na lang po natin. So ito sa Ajinomoto sample niyan. Add tayo ng product. Sample product na lang. Sample 1. So sa description at name pwede na lang same na lang po sila. So nasa inyo po kung ano po yung gusto niyo ang description dito, yung name ng product. So under category, so ito yung price niya. Wholesale, kung meron tayong wholesale. Barcode, dito iscan nyo na lang kung may barcode scanner po kayo. Iscan nyo na lang yung, ito kasi yung barcode doon nagre-represent sa retail. And then yung barcode doon nagre-represent sa wholesale po. So kung wala po, so blanco lang po siya. Discount regular, wait lang, nag-update yung printer. So kadalasan dyan, dahil kung sa pharmacy, yun, may automatic na dito, 20% agad yung niya discount ni senior or ni PWD. May discount outlet. So kung wala naman, check na lang po. Kung batable, yan, ituturo lang din po namin yan. Then costing, so kung ang price ng product nyo po is costing niya is 5. So syempre mas mababang costing sa retail. Yan po yung lagi po tatandaan po natin para may profit kayo. And then stock, ito nga po yung stock limit, yung warning quantity. Kunwari nag-warning siya ng 10, then yung stock mo is 100. So kapag nag-less na siya, sabihin nating binili ni customer is 98 pieces na stock. Magwa-warning na siya kasi na siya ng limit niya is hanggang 10. So, ganun po yung warning niya. So, try po natin mamaya. Okay. So, pag nag-transact tayo, sample product. Wait lang. So, dito kasi searchable naman siya. Pwede kang mag-search dito, pwede rin mag-search sa code. Kasi kadalasan mga scanner yung ginagamit na ng mga ng mga customer, ay ng mga kahera po natin.
So, yan, naka-check na po siya. So, pwede mag-scan dito, pwede rin mag-type na lang po. Ayan. So, sample. Di ba 100 stock nga siya. Ngayon, ang gagawin natin, quantity ng, bumili nga tayo 95 pieces. Then, pag kinonfirm ko, magwa-warning na siya, na nag-limit na siya ng hanggang 10. So, kung 80 lang, itutuloy niya kasi pasok pa rin tayo sa limit ng 10. So, yun po siya. Then, payment. Sa discount, ito po, meron tayong tinatawag na discount, whole discount, tsaka meron tayong tinatawag na per item discount. So, yan, ituturo po namin yan. So, dito po siya. So, ito yung pang whole discount. Pag ano ko siya. So, syempre, kailangan natin ng ID ni senior o ni PW para dun sa recording natin kung anong number ng ID nila. Ayan. So, napapansin nyo po dyan is hindi kasi nagalaw dahil ang set kasi nito hindi siya nakaset ng ano siya, discount. Kaya pag chinek ko dito sa product, ayan, naka-uncheck po kasi yung mga special ano nila na discount. Dapat naka-check yan para mag-activate yung ano nila. So, tinuturo din namin to yung kung paano yung talagang proper ng bibigay ng discount. Kasi, hindi naman dapat talaga lagi may discount. So, malulugi din po tayo. So, yun lang po yung video po natin. I hope na mas maano pa namin to, mas matitraining pa namin kayo ng whole talaga na pinaka-features ng system po namin.